Ligwak na naman ang isa pang miyembro ng gabinete na nakaladkad din sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. Isang araw matapos maisiwalat na may koreksyon umano sa isang contractor, kinumpirma ng Department of Justice na nagsumite na ng kanyang resignation si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz. But as to whether or not this appointment has been accepted or acted upon, we have no news yet. So he has tendered it, but no news yet on whether it was been acted upon. No? So that's what all we know for now. Dagdag nito, hindi nila alam kung kailan eksakto ito nagpasa ng resignation dahil sa opisina ito ng Pangulo ipinasa. Unang pinaputok sa palasyo ang balitang nagbitiw na ito sa pwesto matapos maipabalitang may koneksyon ito sa isang construction company na JSJ Builders Incorporated na ipinangalan umano sa kanyang then 19-year-old son. 2023 lang na ma-incorporate ang JSJ pero agad itong nakakubra umano ng mahigit 200 milyong pisong proyekto sa Ilocos Norte. 2022 nang i-appoint ni Pangulong Marcos si Cadiz sa pwesto, isang buwan matapos itong maupo bilang presidente. Kapwa sila tubong Ilocos Norte. Matatanda ang naging parte rin ito ng President's Legislative Team noong nagtatrabaho pa ito sa Senado. At tinap noon ni Senador Amy Marcos para hawakan ang legal affairs ng Ilocos Norte noong gobernador pa si Amy. We do not know what basis, if any, the Ombudsman would have to conduct its investigation. But certainly, as it is right now, as it stands, we're just awaiting if there would be any complaint that would be filed. Everything is based on allegations so far. Unang idinawit si Cadiz sa flood control scandal ni resigned Congressman Zaldico bilang bagman umano ni Pangulong Marcos. Pero walang direktang komento ang DOJ dito. Nauna nang sinabi nito na walang involvement si Cadiz sa mga nagiging investigasyon ng ahensya sa flood control scandal. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel.